engine substance. Meaning mo nang ginauyatan mo sa bagay na hindi mo makita, ng ginalauman mo sa palabutan. And there are so many things that we hope for in the future. We hope for salvation, we hope for deliverance, na maano ka, mahilway ka sa problema, galao mo ka na, nagalao mo ka na i-bless ikaw sa Ginoo sa future, galao ka, ngayon ka sa Ginoo. And then, the assurance, ang kasiguraduhan sa mga bagay na hindi mo makita. No, in the future, you cannot see the heaven, you cannot see God, we cannot see angel, we cannot see salvation, we cannot see eternal life. But, paano mo masiling na matuod na? We have the assurance. What is that? That is your faith. So, although hindi ko siya makita, but I have the assurance, I have the evidence na tuod siya, kahit hindi ko siya makita. And what is that? The evidence is your faith. And that faith is in the Word of God. Romans chapter 1, verse 17. For in God the righteousness of God is revealed, a righteousness that is not created from the results. Just as it is written, the righteous will live by faith. Okay, for the gospel, the righteousness of God is revealed. Sa kasulatan, sa mga balita, gipahayag sa Ginoo ang iyang pagkamatarong. Ang pagkamatarong paagi sa pagtuo. Yun. It's not about works, no? But sinin niya, the just shall live by faith. So, ang matarong, naging pagkamatarong sa Diyos, paagi sa pagtuo, magkakabuhi man sila sa pagtuo. Meaning, it will be your daily ang expression sa life mo, pagtuo ng tanan. You will live by faith. Diba? Tao ka kabuhi sa tinapay, rabuhi sa bugas. No? But ang Kristohanon, magkakabuhi hindi sa bugas, kundi sa pagtuo. Amen. Galatians 3:11, same na siya. Now clearly no one who relies on the law is justified for God. Hindi ka pwede magsandig sa kasubuan, kaya hindi ka makamaturo sa Diyos kung tumanon mo na, hindi mo na matuman kabilugan. But sila niya, ang mataro mo gakabuhi sa pagtuo. It means that you will be saved by faith. Maluwas ikaw paagi sa pagtuo. So kung pagkamataron ka sa pagtuo, ikabuhi mo na stand, tuwaon ka sa Ginoo. Hebrews 10:38, okay lang kayo, di pa basangkit lariyasanan, but my righteous one will live by faith. Ang akon matarong, magintawag, gipakamatarong ko sila, gipatawad ko sila, nagtuo sila sa anak ko, gipakamatarong ko sila, nabato nila kabuhin, wala katapusan, dapat sila magkabuhin sa pagtuo. Kasi sila niya, I take no pleasure in the one who springs back. Ang magatalikod siya pagtuo, o kung naman ang magapalayon siya pagtuo, hindi ko malipay sa iya. And then, Colossians 1:15, the Son, really go. The Son is the image of the invisible God, the firstborn of all. Okay, kung makita niyo na, actually, pila ko na ka-verses, no, that God is invisible. The Son is the image of the invisible God. So God is invisible. You cannot see God. Amen. And according to the word of God, no one has seen God. Wala may nakakita sa Ginoo. That's why we need faith. Okay, let us pray. Magkapangamuyo kita. Almighty Father, salamat sa inyong tinion as we prepare our hearts, O Lord God, to listen to your word. And at the same time, Father God, we know that we have given you our lives, Father God, in worship. And Lord, we thank you so much that as, Lord, we worship you by faith. Lord, we know that you accepted our worship, our praises, Lord God, our gratitude, our testimonies. All of this, Father God, are offered to you, Lord God, with faith in our heart, O Lord God, that it is acceptable in your sight, not because they are good testimonies, not because, Father God, we have wonderful songs and musicians, but Lord, because we offer that to you by faith. Everything that we do, Father God, is based on faith, Father God, in your word. So thank you. I pray, Lord God, today that you will do great things, Lord God, in your people, and that, Lord God, by faith, Lord God, we believe that we receive it, Lord. Whatever problems, whatever trials, whatever we are facing today, Lord God, by faith, Lord God, you are there. And we know that we are an overcomer, Lord God, in whatever worries and anxieties that we have, Lord God, Lord, whatever battles that we are in, Lord God, right now, we know that we can overcome and that we are more than conquerors through Christ. So thank you. We give you the glory and the honor, God. Do your miracle, Father God. Do your wonderful things, Father God, in our lives. As, Lord God, you're free, Lord God, and as we give you our hearts and lives today, Lord God, and our time. In Jesus' name, Amen and Amen. Lagi na-check ko lang ako na time. We may all be seated, it's 11:24, but it's okay. Teka namin sa inyong mga testimonies. This time, ako na ako sa testimonies ka namin siya. Okay, so but then, I'm so blessed sa inyong mga testimonies. Okay, so we're talking about faith. Amen. Amen.
Okay, ano ka importanteng faith? Of course, there are so many kinds of faith. Madaming klase sa pagtuo, and it's not just about just one faith, believe, you will receive. Hindi lang ng gano'n. That is one aspect of faith. Isa lang ang aspekto sa pagtuo. Okay, so we have different kinds of faith. Huwag ko na ginatag GB, GB. Huwag ko na ginatag GB, na ako di projector. But I just want to mention lang, kaya hindi mo ko focus. When you say we have doctrinal faith, may pinatawag kita nga doctrinal faith, meaning it is faith about God, it is faith about hell, about heaven. So when you believe these things, even when you don't see it, you have faith. We call that doctrinal. It is a kind of belief sa teaching, sa gospel about sa mga doktrina kung pagpanudlo. When you say doctrine, teaching para sa mga bago. So minatudlo about eternal life, you believe that, that is doctrinal faith. You believe hell and heaven, that when you die, you go to heaven because you trusted God of your salvation, that is doctrinal faith. Okay? So we have providential faith. What is providential faith? Ang faith meaning is your faith about God's goodness that He is working in your lives. Ng Diyos na nagtrabaho sa imong kabuhi, no, na hindi mo man makita, pero sa mga sirkumstansya mo, sa kakulangan mo, sa provision mo, sa trabaho mo, sa mga pagtipig sa imo, sa kalawasan mo, sa ginakaon mo, sa mga kwarta mo, everything, sa katulugon mo, sa pag-ayo mo, everything God is providing, is working in your life. Nagtatrabaho sa imong kabuhi, and you know that God is working. Meaning tanan na nakatabo, bangod kay Diyos nagapangikot, whether magudlay man, pagtilaw man, o blessings man, ang Diyos nagatrabaho. And you believe that, that is what we call providential faith. And then expectant faith is the kind of belief that God is actively working in the present moment. So man nga panahon, nagatrabaho ang Diyos sa imong kabuhi. Okay? So generally, that is providential. Expectant is your present faith. And the receiving faith mo is the kind of faith, enough faith to believe God that you're saved. Okay? The moment you hear the gospel, nga mag-repent ka, magtuka kay Christ na Savior mo, kag gimutan mo imo faith that you will not be saved by good works na kahit anong pangabudlay, hindi ka pagpatuloy sa Diyos pagod kay good works mo kulang, pero hindi ka kabo sa Ginoo, makasala ka, and it is not enough ang imong may binuhatan, and you cannot complete the requirements of God sa kasubuan niya para maluwas ikaw. And you believe God, you trusted that Jesus Christ died on the cross and that He paid for your sins, ibayaran niyo mo sala, and then you believe that faith alone is enough for your salvation. Okay? Tinatawag natin yun ng saving faith. Okay? And then we have historical faith, meaning you believe that Christ existed. Nagtuhaw siya, di man siya, according to the history, you believe that. Okay? That is historical faith. Nagabaskulong pagtuo mo, knowing hindi lang siya din-mention sa Bible, kundi araman sa mga historical books. Ay, ang mga historian na kilala, no, dinamensyon ang iyang ngalan, nagakabuhi during their time. So, dinamensyon sa, and we call that historical faith. Ang mga nagkakalatabo sa Israel, no, sa panahon dito, sa Biblia, sa record nila, we call that historical faith. And we believe that the teaching is true. And then we have the temporal faith, this faith is we live in the present moment, which can be strengthened. Ang pagtuo nga nasubong sa imo, nga nagatubo siya, kaya nag-grow siya. Okay? And through your experiences, mga experiences sa imong kabuhi, nag-grow ikaw. Okay? So, and then, this we have the miraculous faith. Ang miraculous faith is the faith that you believe that God is doing miracles and healing. No? Ang Diyos nagaluwa sa imong kunara ka sa mga ital-ital sa imong kabuhi. Ang Diyos nag-provide sa inyo when you believe God. Ang Diyos nag-imo sa milagro sa imong kabuhi. That we call that miraculous faith. Ay nga ka sa masakit nga sa sakit kag wala bulong, kag wala sa doktor nga makayo, wala ospital, inabdiyago ng ospital, but yet you believe God and that God healed you. Hinayo ka sa Ginoo. That's miraculous faith. Because of people, they believe in salvation, but they don't believe in miracle. May mga tao nga muna, and they are not in false teaching. They just don't have enough faith to believe in miracle. Wala na sila faith sa miracle. But ang miracle, hindi di matabo sila just because hindi sila gatoo, but they are saved. Sila, they have the saving faith, but they don't have that faith that is miraculous na nagabilig ng Diyos na ganimo, kahit napatay, pwede aya pabangaw nun kung gusto niya. Ay, nga nagay mo sa milagro, ayumon ka niya na true medicine, ayumon ka talaga sa Ginoo.
Okay? And you believe that God will heal you. And then we have that different kind of faith, no? Dead faith. Yun yung faith na wala. Without a word, faith is dead. Some people would claim, bisan di na tayo brad, bisan di na pastor, bisan may taga-simba, basta may pagtuo. Well, the Bible said, if you don't obey God, katang ginambal mo nga faith, nga balatsagon, pero wala, nagatuan sa pulo sa Ginoo, ginatawag na sa Bible nga dead faith. Pagtuo, mawala action, pagtuo, mawala pagtuman, hindi makita sa buhat. Patay na nga pagtuo. Pagsunod sa pulo sa Ginoo, Satanas gatuo man, sa Diyos, kakita yan Diyos, balaan yung Diyos, matuod ng tanan, pero wala siya gatuman, that is dead faith. Kailan niyo na siya? So yun. And then we have the small faith, zero faith, we have the great faith, which is you can believe God sa dalagko ng mga bagay. Now we have great faith, kung mahina yung pagtuo, yun. And all of this, that is about faith. Now, mentioning about faith, nga ang Diyos na kinanglan sa inyo pagtuo, na that He needs that in order for Him to be God. Nga kung di ka magtundi sa Diyos, okay, matuo ka hindi, Diyos ang Diyos, magpabilin ng Diyos. But why every time God will do something in your life, kinanglanon niya ang iyong pagtuo. At hindi sa magtrabaho sa iyong kabuhi, hindi mo mabato ng kaluwasan, hindi ka kabatong miracle, hindi ka makabaton sa sabat sa pangamuyo mo without faith. Why? Yun ang pamagot natin, right? Nga sa tanan, that every time in God will do miracle, kapag yung miracle ang tao sa iya, ang ginapangay, do you believe that I can do this? Ginapangay, why not do you love me? It's not it. Ang ginapangay yung iya, natatao pero sa tao is that, do you believe that I can do this? Do you have faith that I can do this? Sa mga disipulo yara sa problema, no, sa storm, sila nga diin ang inyong mapagto. You see, God is looking for faith. Ginatanaw yung inyong mapagto. He's not looking for perfect life. Kung maging mo sa milagro, as you can see, kung magsinggit ang mga tao, binuha-yuha ko magkaluay ka sa akon, and then when he turns his back, and then nabalon niya ka, gusto mo din makakita. Do you believe that I can do this? Wala yung check ang, okay, ng past background mo, wala ka sa lahat, gasubal ka, nagpagbabae ka, I will not heal you. Wala eh. Ang ginapangita yan per me, do you believe that I can do this? Faith. It's enough for God. That do you believe in God? So faith is God's requirement na pangita sa Ginoo. So why not love? Hindi na pangita. Love is very important. Why not commitment? Are you committed to me? Oh, ayun, hindi ginano eh. So God requires faith. So we have this so many answers in the Bible. Madamo kinasasabat sa Biblia. No, 2 Corinthians chapter 5 verse 7, Romans chapter 1 verse 17, Hebrews chapter 10 verse 35, and Galatians chapter 3 verse 11. Sige, basa natin dito, bago lang, no, na ginapangitang Ginoo, nagapangitang Ginoo sa mga pagtuo. Because number one, ang tumulo, magkakabuhit bigya sa pagtuo. Required sa Ginoo nga pag nagbatong ka siya, nagbatong ka sa kaluwasan, you will live by faith. Hindi ka pwede magkabuhi nga magagwa sa imo nga pagtuo. Right? Ginambal niya, kung magtalikod kasi niya pagtuo, bayaan mo niya pagtuo, I will not be pleased with you. Hindi ko malipay sa imo. So the just shall live by faith. Kung ikaw anak ng Diyos, di pagkamatarang niya ka, ikabuhi mo na yung pagtuo. Sa iba naman tawag, business nila, ginakabuhi nilang business nila. Right? Kung ano man ang ilang kabuhi, ang iba sa nila, sa mga soldier, ginakabuhi nila ang ilang armas. They live by it. No? They live by their guns. No? Sa tao bilang tao, we live with bread. No? With food. Nagkakabuhi kita bangod sa pagkaon. Now, ang tumuluo, naging pakamatarong sa Ginoo, dapat sa tanan mo hulag, sa tanan ng area, at aspeto sa imo kabuhi, mapahayag ang pagtuo. Dapat ka magkabuhi sa pagtuo. Hindi pwede nga mahimuot nga bagay na hindi napasad sa pagtuo. To live by faith means is to do everything in faith. Himuot mo tanan nga may pagtuo. Okay? You believe in God in your finances. Nagatuo ikaw ang Diyos mag-supply sa pagtuo. You cannot get out from that. Pag nagpaningwa kasi ba na bagay that you believe
that you can be financially abundant, mamod kay maningwa ka, nagwa ka sa pagkabuhi sa pagtuo. That God is the one who is supplying your needs. So sa tagsa, ka-area sa imong kabuhi, sa imong nga pag-ayo, sa imong paglakaton, sa imong katulugon, sa pagpangita mo sa obra, sa imong nga pag-obra, tanan, ginaobra mo because you believe in God that God is doing something in your life. That is living by faith. We live by breath. Right? It means, kada right? That is living by oxygen. Nagakabuhi ikaw sa hangin. Yun ang imo nga pagtuo. Ginakabuhi mo ang imo pagtuo. So what is faith? Faith is the confidence of things, of in what we hope for, assurance of things we do not see. It means that this faith that you live every day, you keep on believing even though you cannot see God. You keep on believing in heaven, and your heaven is target. Your heaven is your target. Samtang nakabuhi ka sa kalibutan, target mo nga makapalangin ikaw, na matapos ng dalagunan mo, hindi mo makita, ginambala ka sa tao, hindi nyo na makita, wala mo kapag, but you keep on doing that because you are living by faith that they are true. Matuod sila. Kahit hindi mo makita. That is faith. So you don't see it, you cannot touch it, you don't feel it in your feelings. Remember this, faith is not a feelings. Ang pagtuo hindi balatyagon. It is not a feeling because feelings change. Ang balatyagon nagabako. Pero ang pagtuo nga napasad sa pulong sa Ginoo despite sa imo klase balatyagon, down ka, may problema ka, sad ka, depressed ka, ano man yung klase sang balatyagon may ara ka, ang pagtuo nga napasad sa pulong sa Ginoo, hindi siya nagabako. That is faith. It is not a feeling. So, kung siningon, ang panahon nga may mga pumatyagan ka, nga malayo ka sa kiling, that is not true. As long nga padayon ikaw sa Ginoo, you keep on obeying the word of God, ginapadayon pagtuman sa pulo sa Ginoo, kahit mabuti ang sitwasyon, hindi mo matyagan ng Ginoo kung kulang ka sa kwarta, kung kulang ka sa pagkaon, o kung may mga problema ka, hindi matyagan ka, closer ikaw sa Ginoo, that is wrong. That is your feeling. Amo nang balatyagon mo, nagambas mo malayo ka sa Ginoo, kung may problema ka. But despite may problema ka, pero gambal ang pulong sa Ginoo, that you keep on holding on to your faith, that God is with you kahit nga maginatwitay o ang imong kabuhi kang puno ka sa problema. The Word of God says that you are closer to God, that God is with you. That is the truth. That is your faith. Kag ang iyong pagtuon pa sa dira is not your feelings. Hindi sa kung ano ang makita sa tao. According to the Word of God, the just shall live by faith and not by sight. Not your sight. Sometimes sa sitwasyon mo, daw pangatsyag mo daw, Diyos wala sa sitwasyon. Right? Madamo nga mga pungsod, damo nga parte sa kalibutan, nga mga tumulo, mas mabudlay pa ang pangabuhi nila kaysa sa imo. And yet, they are living by faith. Nagakabuhi sila sa pagtuo. Nga bangod kay ang ilang nga pagtuo wala napasad sa ilang balatyagon, sa ilang nga senses nga makita nila, ang ma-perceive sa ilang nga 5 senses, wala din na napasad ang ilang nga pagtuo nga there is God, and God will be with them, and God is with them. Kag ang Diyos magabulig sa ila despite sa ilang nga sitwasyon, despite sa nakita mo. So that is faith. Amo na pagtuo. It is not based on your feelings. Hindi base sa balatyagon na nagabago-bago sa imong nga kabuhi. So when you look for your future, gatanaw ko sa palabuton mo. And it seems so dim, nga daw malayo, daw ka blurred. Anong palabuton ko? Hindi ko masigurado, hindi ko makita ang mga palabuton. But then, you look on your future sa palabuton mo with confidence. Hindi ko makita ang palabuton ko, but in God's hands, sa kamot sa Ginoo, ang akong palabuton maging maayo. Hindi ko na makita, hindi ko matyagan, but I believe that my future is secure in the hands of God. That is faith. I cannot see that. I cannot touch that. I cannot feel that. Right? I cannot perceive that in my senses. But the Word of God says, the source of my faith, the Word of God, the promises of God says that your future is safe in the hands of God.
No matter what will happen, kahit tayugon ka, kahit nga i-battered ka sa kaaway, pero kung ihatag mo kabuhi sa Ginoo, God will really secure your future. Right? That is what? The assurance of the faith that you hope for. Ay, amo ng assurance sa nimo paglaom ka pagtuo sa Ginoo. Okay, so number 1, gina-require sa Ginoo ang pagtuo pamon kay ang tumuluo magakabuhi sa pagtuo. Amen. You cannot live as a Christian without living in faith every day. Hindi ka pwede maging tumuluo ka Kristohanon o anak sa Diyos kung hindi ka magkabuhi sa pagtuo. You see, when you come to church and then you practice your faith in the church and then when you go outside the church, ibilin mo na yung pagtuo, kagin yung pag-practice ang faith mo sagwa, that is not living by faith. Hindi na siya pagkabuhi sa pagtuo. Whether you are in the church or outside the church, you should live by faith. Whether you are in the church or in the school, you should live by faith. Whether you are blessed or you're not blessed with financial blessings or material blessings, you see, you are living in faith as long as you obey the Word of God. That is living in faith. Right? Sometimes, di ba, feel mo that you are living in faith because damo kwarta mo sa bong. Ay, ito kang iba nga bulan ni, damo gatubot yung kwarta. Pero may mga bulan naman nga hubas-hubas ka. You know, sometimes kung ang kwarta daw gatubot, kung daw wala masyado problema daw feeling mo, ito ko namin isang faith ko today, ito ko sadya lang, di ba? Ito katawhay lang, siguro ba ako good faith kung damo blessings. Well, ang faith, wala patimaan, nga pas kung faith mo, kung wala ka problema. In fact, mas nagapakita ang faith na dako ang iyong pagtuo kung ginagyan ka sa dalagko ng mga problema. According to James, magagug through ka sa trials, kay iyong pagtuo pagkatistingan sa mga dalagko ng mga pagtilaw. Kay dira matistingan ang tunay na pagtuo sa dalagko ng pagtilaw kag hindi sa mga blessings na nagabot sa imo kabuhi. It's easy to believe God kung maayong tanan, pero mabudlay magtuo sa Dios kung mabudlay ang imo sitwasyon. That's why ang faith hindi ma-prove na tunay kung naayong sitwasyon mo. Ang faith ma-prove kung may pagdilaw. Ang faith ma-prove kung may temptation. Ay? Tadi wala na ko ginatilawan sa Ginoo para makapanitugan ko sa faith kung matsaktugid. Well, sorry my friend. Kaya hindi ka matawagan na panintugan sa pagtuo mo kung hindi ka magtistingan. Kaya paano matistingan ang pagtuo mo nga tunay kung hindi ka mag-go through sa problems and trials sa iyong kabuhi. That's why sini ni Pedro, kinanglan ka mag-go through sa trials para na magwa ang iyong pagtuo nga tunay. Hindi ka matistingan nga tunay kagato sa Dios kung hindi ka pagtistingan to. That's why sini nga hindi ka mo magkatingala kung adamo problema gabos sa imong bisan anak na sa Dios. Well, kaya piko ko anak kung sa Dios wala na problema. Well, the more ikaw ang anak sa Dios, kag the more magatutong, the more Satan will attack you. The more ka nga magiging center of attraction sa mga demonyo, nagatakiyon ka to destroy your faith. Because ang imong faith, amo ng imo nga pag-uyat sa Diyos nga hindi makita. Amo ng connection mo sa mga bagay na gin-promise mo in the future na hindi mo makita. Without this faith, wala ka sa connection sa mga eternal na bagay na ginaaman sa Diyos sa imo. See that? So Satan will destroy this faith so that when he destroys this faith that connects you to eternal things, to eternal life, to eternal heaven, to eternal God, to everything spiritual, pag na-destroy yung faith mo, magba ang hanggod mo sa sining mga bagay. That's why ang kahit ang gugma mo, di napasa, gugma mo sa Diyos. Pag wala ka dapating righteousness that you will love God, you cannot love God without believing that there is God. Tama? Tanawan niyo ni T.S., do they believe that, do they love God? No. Why? Napaanali kung mao ng Diyos na wala nilang napatihan na nag-exist. So you cannot love God without believing that God exists. You have to first believe that there is God and then you can love this God. So kung wala dapating na Diyos, how can you love God? So gugma required kang importante yung gugma sa Diyos. But then, if you don't believe God, if you don't believe that God is loving, oh, I know that there is God, but I don't know if God is loving. So if you don't believe that God is loving, how can you love this God? Right?
So, ang gugma sa Diyos, magigugma sa Diyos, bunga sa pagtuo bilang responsible that God is love, and because He loves me, I will love Him back. So, yun ang bunga sa inyong mga pagtuo. Hindi magbunga ang pagigugma mo sa pagtuo. Ang pagtuo mo nagabunga sa pagigugma sa Diyos. Amen? Amen. Ang pagtuo mo gabunga commitment. Tanawan niya na bala, because you believe in heaven, na kinanglan mo matapos ang dalaganon mo sa sining kalibutan, tubuhin ka, uyatan ang pagtuo mo, you have to cling on to this faith. Ang mga promises niya, uyatan mo. And then, until the end, kahit anong kabudlayan, ginauyatan mo na, kay balaan mo, pagbuyan mo ma-disqualified ka sa heaven. And because you believe that there is heaven, you keep on holding to this faith. You see that? Faith produces commitment. The reason why people abandon their commitment, nagataho ang commitment, gadula ang pagkamatutong, nagadula ang devotion nila sa prayer because they don't believe in prayer anymore. I keep on praying pero wala man. So my faith is, slowly dying. Nag-amak na patay. So, nag-stop na ko sa prayer. You see that? When you stop believing, you stop doing. Pag nauntat ka na, pag tuga-untat ka man sa himo sa mga bagay. So, that is very important. That is living in faith. So, when facing life difficulties, Jesus always looks for faith. Number one reason na gina-require sa inyo pagtuo, kaya ang pagtuo dapat lang magkabuhi. Dira, sa bukos mo ng kabuhi. Kung kakabuhi ka sa tinapay, kakabuhi ka sa sudan, kakabuhi ka sa korda. No, kung spiritual ka kananak sa Ginoo, ang everyday living mo dapat magkabuhi ka sa pagtuo. Number 2, kung magtumbang ka problema, ang Ginoo ga pangita permis of faith. Yun ang ginapangita sa Ginoo. Hindi iya pagtanaw na membro ka sa simbahan. Ay, hindi. The number one thing that God will look for from you is your faith. Do you believe me? Importante na sa Ginoo eh. Ay, Luke chapter 8, I don't know, verses 22 to 25. Okay, okay, tapos na Jim. Now, Luke chapter 8, verse 22 to 25. Sa imo pagkatubang, ini nga verses about sa mga disipulo, si Jesus na nabasa nila, let's cross the lake. Tabukon nila ang lawa, para matabok sila sa piyak na lugar, na dito mo ministeryo. But during the night time, gabi, nagabot ang actually squall kasi hindi na sa gito ng storm. Nag-order pala sa 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 location nila, according pala sa ilang I think sa science, kami na nga lugar hindi siya stormy nga lugar. So ang nagabot sila, ang squall nung do bagyo siya pero hindi na siya bagyo. No, sa tungang gabi na. Pero of course, the Bible call it storm, no? Ang hangin, nagbaskog, ara sila sa boat, hindi ng boat na daw, ang ship na magdapo. Tapos lang sa canoe, no? Yung canoe ba nakita niyo yung canoe? Buksay. Pero dako na siya kay fishing boat na sa malimit, ginagamit nila sa pagkaguska. So, Jesus Christ was sleeping, the disciple were there also, ara sila, and nagsangaran sila sa tunga, nagbaskog ang hangin. Kag ang wave nagbaskog man, kang sila nila, Ginoo, malunod na kami, at nagbas kami nila. The disciple went and walked him, saying, Master, Master, we're going to drown. Tanayo. Nakita niyo ginamba nila, malunod na kita. It means, mangingisda niya, sanay niya sa dagat. Sanay na sila sa balod. Di ba? Pero kung di ka po sanay sa dagat, gamay naman tayo, mas malunod, di ba? Pero sila sanay ni. Pero kahit sanay sila, they know na malunod na sila kapag nanangin. And then, isa nag-aarap, and rebuke the wind. Jesus Christ was sleeping. Ginupukaw nila. Imagine mo, Jesus Christ was sleeping sa middle ng storm. Di ba? Sa una kami na bagyuan ng balay, hindi ka katulog inaga tayo ang balay. Di ba? Pagod sa hangin, dumapalit yung mga balay. So, nagbarang sa isa, rebuke niya, actually sa isa ka-gospel, I think ni Matthew, na ginamba nila, Jesus, aring bagyo sa itong kumalunod, nakikatulog ka pa. Ginambala nila si Jesus. Basiling ni Jesus, he got up and rebuked the wind. Maganda ka-rebuke the wind, directly, hindi siya nag-pray sa Father. Abi mo ko na ginambala niya directly, the wind.
ang hangin. Right? Jesus Christ taught us na you shall say to this mountain, hindi ka mag-pray sa mountain, right? Hindi ka mangayon sa Father, nga hamalon ang Father, nga waon yung mountain. Siling niya, pray, say to this mountain, it means ang balan mo, bukid mo. Of course, mountain, in the Bible, hindi gina mountain. Right? Mga insurmountable situation. Mabudlay ng mga sitwasyon. Ang mountain is very impossible to move. Can you move mountain? Right? Pero kabalang, if you have faith, you can move mountain. But I have never seen once in the gospel or in the book of Acts na ginulang na bukid ang mga disipulo. Right? Although nangako siya magpapahulag ka mo sa bukid, but they never move a mountain. Right? Ang ginamina nila ang mga impossibility. Now, mountain is symbolizes mga impossible sa kabuhi. That if you have faith as small as mustard seed, you can say to this mountain, no, mali, di ba? Mga baka sininga bukid kag magahulagin niya siya. Just imagine that. Amo ni ng balya, so say to this mountain and then rebuke the wind and the raging waters, yun ang tubig na nagawa mo na, di ba? Nagpunta, tapos ang hangin nagpunta. And then pamangkot nila sila, where is your faith? It means, during sa times ng kabudayan nila, naharap sila sa danger, nadula nila pagtuon. Kag si Jesus, nagakabuhi sa sina nga gahom. Right? They forgot that Jesus Christ with them. They forgot nga ang source ng life, kag ang creator sa heaven and earth, upod nila. Ay, nadula ang nila pagtuon sa kay Jesus. That's why, sa una, matapos nga nagtawhay ang tanan, ang ipangita sa Ginoo sa ila, where is your faith? Because they lost their faith, nadulang nila pagtuwi, nadukang sila, bangod kay nakatuon sila sa storm kagindi kay Kristo Jesus. Iyon ang bunga sa kahadlok, ang bunga galing sa paglikaw sa panulok mo halin kay Jesus pakadto sa ibang bagay. When you look at the problem, when your focus is the problem, nagang mga sitwasyon na mabudlay, talagang ang kahadlok mag-umpisa gid man feel in sa imong heart. Di ba? Ako magtulong ko sa mga problema sa kabuhi mo, nga daw kabudlay-budlay. Di ba? Kagi ka sa mga sakit, nga daw kumatsyag mo daw, hindi magayon. But you know what? Kung dira mo itulong ang mga sitwasyon, talagang magkalipat ka nga may Diyos nga gamanan nga magabulig sa imo sa mga problema. So, ang ipangita sa inyo, where's your faith? So, in our situation, ano man ang mga problema sa itong kabuhi, ginapangayo mo sa Ginoo that Lord, ginapangamuyo ko sa imo, masumbaron mo, tagaan mo sa kasumbaran problema, Lord, ang kakulangan, Lord, finances, Lord, ang healing mo, Lord, ang protection mo, Lord. Ito na ang ginapangita sa Ginoo, where is your faith? Because if you have faith, God can work in your life. Because if you don't have faith, God cannot work in your life. He is powerful God, but He is limited kung wala ka sa pagtuo sa iya. Amen! So kung wala ka sa pagtuo, o wala ka sa pagtuo, hindi din magtrabaho ang Diyos sa mga kabuhi. But if you have great faith in God, that God can do this, then God will work in your life. Magatrabaho sa mga kabuhi. So, God requiring faith because God will look for your faith every time you have troubles in life. Na-notice nyo, wala igi pangayo kung may education ka. Where is your education? Where is your love? Where is your commitment? Ganun ang wala niya pangita sa ganun. Faith in Him. Pagtuo sa iya. Right? I heard people saying, Brad, basta may pagtuo lang ta. Right? It's not clear. Pag ang tao dahil sa palibot, makita nyo, why nagasalimba, why magabukad Bible, why maganiga pangamuyo, pero kung magkuto mo kumusta, tapos magambal sa imo, may mga problema, may mga basta gatuo lang ta. Kasi kung, yun ang kumangkot, gatuo ka. Kasi kung ano pagto, di nakapasa, di nakaangkla, di siya nakakabit ang pagtuo, di naka-address ang faith mo. You see that? So, it's not enough to say you have faith. Kaysa tanas may faith. Ang mangkukulang may faith sa mga dahon-dahon. Di ba? Ang ibakal sa nasba ni Jenny, may faith siya na pag-insok-sok siya, ano siya, bibuhay na son.
Right? Gapati ka nga pag nagwiri ka sa puno nga dako nga na maghahabok ka. Bayan. Ay gapati ka, may faith ka nga may tamawag sa ilid. Di ba? That is faith also, but it is not connected to God. It is not from the Bible. So it is not the faith na gina-require sa Ginoo. Kaya kahit ang nagatulog din ang agad at simba, may faith na siya na wala siya kapatid. Faith that is not believing God, that is also faith. At kapati siya na wala Diyos. That is also faith. So, ang iyang pagkita sa Ginoo sa imo, do you believe in me? Right? Do you believe in my nature as God that I am able to do this? Gatuo ka nga kaya ko ni Moon. Gatuo ka nga labing ko, kag-caring. Nga kahit na ginatayog-tayog ka na, kagamatsyan ko do, wala ko si mo, gatuo ka, nagabantay ko si mo, kag hindi ka mahulog. Amen! That is putting your faith in Him, in His character. That Lord, you're loving. Nakita niya na, di ba namin feeling no, nga ginapangita sa Ginoo na, because, of course, we cannot see God. Right? In believing Him is so important because you are not functioning in your senses. Kag nagabilib ka sa karakter niya, nga talagang kahit anong matabo, hindi ko na pagbabayaan sa Ginoo. Can you feel, pag ang tao ay hindi ko na pagbabayaan na yan, kahit anong matabo sa kanya ko eh. Kasi pag nakabati ka ng feelings mo, yeah, grabe mo yan, pag ano sa ako na. Diba? Or sometimes when you say, kahit ano niya, kahit ko ito na binabantayan ng girlfriend ko na, people sa ako na. You see that feelings, you know, ang batsyag mo nga, gasandig ka siya, gapati ka siya, yun ang ginapangita sa Ginoo. Amen! Di ba? Ang Ginoo, gusto niya nga ang gasalig ka sa iyang nature bilang loving, bilang caring. Gapati ka na may power siya, gatuo ka sa iya na power sa iya kakayanan. Gatuo ka na merciful siya na kung mga kapatawad, you believe, why ka mo kabalo kahit mga kapatawad, when you don't believe, you will not be forgiven. But if you believe, that if you confess with your mouth, no, ituad mo sa mga bibig, ang dako mong kasalanan, kang mga kapatawaran gagaloy sa Ginoo, patawaran niya ka. Well, di mo makita ang showers of forgiveness, pero God has forgiven you kung nangayap ka patawaran. Sa bugos mo ng tagipuso, patawaran niya. So, do you believe God? Yes. Hindi na basta sa power niya, hindi na basta sa karakter niya, sa kabilugan niya. Bangod ang hindi pagtuo sa karakter sa Diyos, sa iyang gahong, nagatampa sa iya nature bilang Diyos. That's why ang disbelief, ang unbelief, ang wala sa pagtuo, isa kadako na sala sa Diyos. The reason why we are saved by faith, right? By grace through faith, pagi sa grasya, naluwas ka, pagi sa iyong pagtuunan. Imagine that, hindi niya parte sa iyong binungatan. Ganon kay importante sa Ginoo nga nagatuo ka. He knows that man cannot perfect His commandment. Bala niya, that's why He required you to believe Him. Nga, siling galing sa nanon niya daw, kay posible naman na kayo maggaranon, hindi makasunod sa ginarihan sa Ginoo, mas maayo pa sa camel, kung nga makasunod sa buhok, sa dagom, imagine na ginamag, siling sa disipulo niya siya, kung nalang maluwas, kay ang mga maggaranon, budlay maluwas, right? Mga bigado, budlay maluwas, pasiling niya, bisa na kamilyo, mahapos ka ganyan magsunod sa dagom, sa buhok sa dagom, kaysa sa mga maggaranon. Yung pagkakuni, paano nalang maluwas sa tao? Siling ni Jesus. Sa tao, imposible, pero sa Diyos, wala sa imposible. It's talking about salvation. Nga sa salvation, imposible mahimo sa tao kaluwasan. Pero sa Diyos, wala sa imposible. Kahit nagkaluwasan, kaya iyatag sa tao ng tao magtuulag sa iya. That's why by faith, nagiging possible ang kaluwasan. Kita niyo na siya. That's why siling niya, you are saved by grace through faith. Maluwas ka sa pagtuo. That's how important your faith is. That's why, atakiyo na Satanas na bantayin yung pagtuo. Amen! Matthew 9:27-31. Jesus didn't just heal those who were asking Him for healing. No? Ang ipangayo niya sa siningang mga tao, do you believe that I can do this? Actually, yun siya galing ang Matthew 9:27. Jesus went from there, 2 blind men followed Him, calling out. Malimit pa lang, pag si Jesus kung diin, may nag-follow na sa iya, lepers man, right? Or bulag man,
or ano man kaso sa sakit, nag-follow na pero sa iya, have nagapangayo sa bulig siya, have mercy on me, have mercy on us, son of David. They know that, understand, it is like prophecy ng anak ni David magakari, no? It is the Messiah. So these people believe that Jesus Christ is the Messiah, the son of David. And he said, when he had gone indoors, the blind men came to him, and he asked them, do you believe that I am able to do this? Kita niyo na siya, inabal niya. Gato ka mo nga sarangan ko ni Moon. Right? It means, do you believe that I am capable of doing this? Do you believe that I have the power to heal you? Amo na muna ginpamanggot sa Ginoo. Wala yung gina-investigate ang life mo kung ano ka, ang past mo. Wala yung. Ginapangitayan niya. Since you come to me, and then you believe in me, then I will do this to you. Kita niyo ng lalaki nga paralyzed, ginakwas sa apat ka mga lalaki, kag bangod nga sa araw sa sulod sa balay, hindi sila kaagi sa dumudahon dira nga tao. So ginakwa nila kag ginpaagi sa may atok, ginbuhaban nila ang atok. Sila yung sa pulong sa Ginoo, Jesus saw their faith. Okay, faith is intangible. No, hindi siya cannot be touched. No, hindi siya matandog. Kaya sa gugma, mga kuwan sila, mga immaterial. Sila, if you will say to me you have faith, paano ko na makita ang faith mo kung wala binuhatan? That's why, sa gingguhaba nila ito kahit ng budlay-budlay na they believe that Jesus can heal. So, nag-agi sila sa itong guhaba na ito, gintunto dito, sila niya sa, di ba, nakita niya sa pagtuo. That's why ginayo niya sa ni paralisado. Right? So, this is how important faith is. Ginapangita sa Ginoo pagtuo. So, kung magkarikaw sa Ginoo, palapit ka ng pagtuo, kay mabatong mo ang ginapangayon sa Ginoo. So, then he cast their eyes and said, according to your education. Lana, according to the number of your attendance in the church. Wala man. Di gusto niya importante yung attendance sa church, no? Hindi. Importante siya pagtuo, kung gatuo ka ang attendance mo sa church, yun, sigurado na. Amen! Di ba? According to your baptism, wala man eh. Kung siya din ang base na eh. According to your love, it is not also. Basta niya, according to your faith. So, I will not heal you according to my power, according to my desire, but I will heal you according to your faith. So, kung ang faith mo mahina, you will be healed. So, depende sa iyong pagtuo sa akon, ang power ko magatrabaho sa iyo. So, it means that when people ask miracle, when people ask for material blessings, when people, Lord, facing impossible situation, you can overcome that, you will be supplied, you will be healed according to your faith. Not according to my faith. I will pray for you, but not according to my faith. Mabatong mo kung panguyuan ka, not according to my faith, but according to your faith. Ikaw ang himuan sa milagros na Ginoo. Ikaw ang magatuo sa iya. Not my faith. Not the faith of God. Okay, Diyos na kinanglanong pagtuo. Kinanglanong yung pagtuo mo para maka-work sa inyong wala. So, and their sight was restored. Glory to God. Amen? Nakakita sila, nagbalik ang hilangan. So, God will always look for faith. He gives His attention to them, not because, okay, Ario, think ka Lord, sa Diyos, hindi enough na mag-ayos. Sometimes, Jesus Christ worked with His mercy. Kahit wala nang pangayos ang tao, binayon niya out of His mercy. But most of the time, gaayong Ginoo out of faith. Sa pagtuso. So, dumduman yung babae nga nangayo sa Ginoo sang justice. Siling niya, kapakayo sa isang hustisya. Siling sa Ginoo, nagkari ako para sa anak lang sa anak sa mga I have come for Israel. Nagkari ako para sa taga-Israel. At hindi para sa mga Hintil. That's why yung nambalan niya, yung babae, siling niya, ang pagkaon sa anak, hindi pwede hatag sa mga idol. Can you imagine? Jesus, the Canaanite woman na nagapangayo sa justice, nagapangabay sa Jesus, nga tagaan sa nga sabtun ang iyang pangamuyo. And it's not justice, it is the
ang ginatanin sa parabol dira nga nagapangayong babae sa justice pero bawod kay injustice ang hostisya ginakulit sa babae kag bangon sa sobray pakulit binatag sa iya sini sa Ginoo ning himahimo sa tawo nga nagatuo kag mabakon niyang iya ginapangayo sa Ginoo. So Jesus Christ ginatubang ini babae kag sini sa babae hindi pwede yatag ang bread para sa para sa ido. Kag ang babae nga nagapamati, imagine mo, kita nyo ginong ido, samtang nagkakalibot-libot na ginong ido, kapag matyago, baka lang ay mag-ido ng galatsyagong sa tawag ng ido, di ba? Kaya siyempre tamugon ka, pero okay na lang ido, kasi hindi na puno dito sa San Juan, di ba? Naluwag mo ba sa iya, kasi hindi siya pwede balasan ng dire, di ba? Kaya malimit ka pupo ba di siya? So, dumduman ko ka muna. And I have seen sa YouTube, sa isa ka TikTok, na sabi niya, Jesus Christ is a racist. Racist ko nung Ginoo, kaya nga, imagine mo, hindi na masakit niyang balan mong tao na ang ginapangayo mo nga miracle o kung ginapangayo mo nga sabton ko, hindi ko idihatagsin mo kay nagkarilan ako sa mga taga-Israel. Kag ang ginambaya tinapay, hindi ko idihatagsin doon kay ang mga hintil hindi ginakabig sa mga Hudiyo nga parte sa mga anak sa Diyos. That's why, ginakonsider sila kamanaog sa mga idol. No? Wala sang ginamatarong sa blessings ng Ginoo. Now, tungod ba lang ginamba ni Jesus, actually, Jesus Christ was testing her faith. Kung ano kabasko ang iyang faith niya, kahit daw pamatsyag mo, ginadeny ka na, kag wala ka ginasabat, kahit you keep on praying, you keep on asking, you keep on praying, and you keep on asking, parang walang sabat sa Diyos. Ay, parang ang Diyos wala ka pamati. Amo din iya ginapangayo. Ginapangayo niya ang sabat sa Ginoo, but yet Jesus Christ said, siling niya, hindi pwede yata ng pagkaon. Meaning, ang milagro, ang mga kung mapagayumuon para lang sa mga taga-Israel. Kag hindi pagyatag sa mga hintil. Sa ido. Siling niya, pwede man ang ido, kahit ang mumbol ang gatangulog sa lamisa sa mga anak. Meaning, tagain ako kahit siyang ambun lang sa blessings. Now, Jesus Christ is not a God nga dalo. Ginatanaw niya kung anong talipuson sa bayi, bala kung magapabilin siya na magatuo nga Jesus Christ is a merciful Messiah. Right? Nga maluluyon siya nga kung hindi ka makunta kay nagatuo ka, maluluyon sa talagang sabton kaniya kung you keep on persisting and you will not stop praying, tagaan kaniya sa ginapangayo mo. Pagbangon kay wala siya nagunta, ginhatag sa iya ang iya tibangayo. Amen? So, sometimes you need to listen to God in order to show your faith. Ang persistence mo, ipakita mo sa Ginoo nga despite nga grabe ng singgit mo, daw para wala sa sight mo, hindi mo makita na ginsabat sa Ginoo. We keep on praying, Lord, gaya sa biling, Lord, we keep on praying, Lord, gaya ko trabaho, Lord, gaya sa, dugay na Lord, duwala lagi ako. Bago nga sa Lord, duwala lagi ako, di ba? But keep on praying. Gamot, ginatama sa Ginoo yung faith, ginatistingan niya. Si Abraham, yung Diyos ko tilaw eh. Si Abraham, yung tilaw niya, ipagtuon ni Abraham eh. Ihala na mo anak. Before he blessed Abraham, gitest siya gidyan faith ni Abraham. Before nga ihatag siyang promise nga mangin amay ka sa madamong pungsod kag madamong imong anak, yet the only son nga ginhatag sa Ginoo sa iya gin-require sa Ginoo ihalad sa akon. Anong itilawan sa Ginoo sa iya? Ang iyang faith nga magabunga sa obedience. If you believe that I am God, I can give you more children kag matagaan pa ka sa madamong mga anak, nilabaw pa sa kadamuon sa balaas sa dagat. No, ihatag ko sa imo, kahit ihatag mo yan na, kapapatyon mo kag ihalad mo sa akon, tagaan na kasmano. If you believe that, you will obey. You obey God. Wala sa nang duwa-duwa. That's why, sang handa yan ang apatyon si Isaac, sige sa Ginoo, doon, bakit sa Ginoo ayaw niya? That's why you have to believe God. The parang i-sacrifice mo sa kabagay, i-give up mo sa kabagay, the moment nakita sa Diyos, human ang heart mo, Lord, I give up. I-give up mo ng bagay, sa kang Diyos magpakita sa iya nga milagro sa mong kabuhin. Gusto makita sa Ginoo kung ma-prove na talagang kahit ano kaya may give up para lang matuman ang Ginoo. Amen! Yun ang tunay na pagtuo. Ang pagtuo ay ginabutan sa buhay. Pag ang pagtuo wala sa binuhatan, patay.
Pag si Abraham, nagkasiling that yes, there is God, but Lord, no, duda ko na, patsyo ko ni anak, ay, atago ni Sino, di ba? Hindi ko na masarangan niya. You see, I don't have faith. But you know what, in the Bible, Abraham, Hebrews chapter 11, Abraham believed God, and he offered Isaac, believing that if he killed Isaac, God will raise Isaac to life. Tama siya? May we only want sa Ginoo si Isaac. Just imagine that. So, niya believe pag ino-offer si Isaac, gatuubis niya nga buyo sa Diyos si Isaac, kay pagi kay Isaac yapon, maganda mo mga anak. And maybe he believe also that God is loving na, siguro hindi ko nipapatyo kung si Isaac, bala ko hindi pagtugutan niya. Do you believe that God really cares? Right? Kahit anong ipotro mo, siguro naman, hindi di man ang Ginoo, ginatugukan niya niya mo nga akong life, ba't ako budlay din man? Nga kabala ka, di man sa akong, nga kaiban sa akong kabuhi. Kung nga kabala ka, siya nga mo ni ginagyan ko. Now, if you believe God, you will not ask God sa iyang nature, sa iyang character, that He really cares for you. Amen. And because you believe that, you will keep on obeying kahit hindi maintindihan, you just obey. Abraham did not obey God because he understands the way of God. He obeyed God because he believed in God. You don't have to understand the ways of God because the ways of God are higher than our ways. So don't understand the ways of God. Kaya madamang ways ang Ginoo hindi ka understand. We obey God because we believe His Word. Just obey the Word without even rationalizing it. Because this is promise, and you will keep it, you will obey it. Sometimes ang imong mind cannot really figure out kung anong mga ginapangimo niya sa kabuhay mo, di ba? Sometimes hindi na ito matumat kaya ginap-figure out. Kung katugtong hindi mo figure out, hindi ka magtuo Ang problema sa mga atheist, kaya hindi nila figure out, paano nga may Diyos din siya? Right? Paano hindi tugang lahat doon? Din siya. Kunwari siya mga problema, talagang surba yan Hindi ka na-figure out ka kahit hindi mo makita, ang Diyos is working the whole world. Gano'ng Ginoo ang nagatrabaho ang Ginoo sa tanang history, sa kakalatabo, sa individual nga life sa tao sa mga kabuglayan. Gatrabaho ang Diyos, hindi mo makita. You cannot rationalize God. You cannot figure out God because His ways are higher than our ways. Kahit ako, kahit Abraham, kahit Sino, hindi naka-figure out sa mga pamahagi sa Ginoo. His ways are higher ways. And iyang thoughts are not our thoughts. That's why do not try to understand the ways of God. Malintik lang ang ulo mo. That's why nag-require Ginoo that you have to believe Him. Tuo ka. Hindi mag-rationalize. Gusto ko na-rationalize mo, paano tayo mo, bra? Siguro, tugtog hindi na makumpleto, kwarta, tugtog hindi naman. Di ba, i-rationalize manay? Hindi mo pagpunta ang tugtog mo, hindi mo man. Nadumduman niya yung tinapay yung buwan niya. Pag i-rationalize mo ito, paano matakakot ang damang-damang to? Paano ko lang ikaw sa pamilya mo? I-rationalize kung paano, tanong ito ma-figure out mo. Right? But believe me, di ba? Kita nyo na, okay po ka lang kapanilhig, pero mabuhay ka by faith. Kaya sa inyo i-multiply ang tinapay. Imagine mo sa inyo sa inyo, sa interlicense sa pagkaon, sino din na magkuha pagkaon, lumudamong tapos sunod kay Jesus. Di na magkuha sa tinapay, kung isa, dari lang Diyos, pila tinapay, duha ka tinapay ka. Pila tanang, doon kay duha na ka, business na tabo. No, may duha na ka sitwasyon na tabo, lain sa lain mo na isa. So, either lang dira. Sining sa Ginoo, ikuhaan nyo kayo pakaon sa ilang. Huwag ka mo kabalo kapag ambasa, nag-pray ang Ginoo, Father, thank you. No, nagpasalamat sa mga isang blessings na yan. And then, wala ito nagbuhat gila yun. Wala ito nagdamo, nga nagpukay na yun. The moment kagin-act nilang faith, Jesus, mabay nung taga-alam, kung pinalang kami yun. Hindi pag-praise ng Jesus Christ, paglakat nila, kapaghatag nila, wala ka, busa ito mo, di ba? Tanaw mo na pag nagtupin, di ba? Nagpisik ang isda, iragadahan mo, asa nagbukad yung tunga dito ang hipag, di ba ka namin pag, look, paano pinifigure? I do not know. That is faith. That's the reason why ang faith, hindi siya dapat magutro sa, sa knowledge. Kaya ang sa Ginoo, ang power sa Ginoo goes beyond our mind. Hindi niya siya makaya subaron sa utok. Kung paano Diyos din siya, paano siya din siya nagaling, you cannot understand that. You need that faith. You see that? Why do we need faith? In order to connect and to have relation with God. Bakit kung hindi ka makangkol sa faith, you cannot understand it, God. Wala sa explanation.
In principle ng Ginoo, ayun ay gupit magtulo sa ulan. Hindi mo makakaya sa barog na. The reason why ang Diyos niya, without faith, it is impossible to come to God. He that believe, no? He that believe that God exists. Kung ang Diyos, kung sino man nagato, ang Diyos yara, ang Diyos na muot sa iya. So the only way you can come to God is to believe in God, and not to rationalize God, and not to study God with your mind. Sa imong gamay mong utok, kundi siya nagaling, nga wala sa naging siguran, sa wala ang tanan, wala sa universe, wala sa mga stars, wala sa tanan, ang system ng planet, wala ang tanan, di ng Diyos. You cannot understand that. Just believe. Amen. Magtuo ka. Ayun, magtuo ka mong. Okay? So Jesus always tests people of their faith. Tanan ka mo, ikaw, nag-aagi ka sa test of faith mo sa buong. Believe me, ano man ang sitwasyon mo sa buong, pag hindi mo na-notice na binatilawan sa binomyong pagtuo, mataktakan. Ay nga, you are unaware ng sitwasyon mo sa buong. Ang ginapilian mo, trabaho ka ng Diyos. Ang ginapilian mo, idirkwarta ko ng Diyos. Ang ginatupang mo pala, kung tagaan ka sa Ginoo hindi, mangutang ka pero hindi. That is a test of faith. Whether you like it or not, God is testing your faith. Kung hindi ka ma-faith, pwede ka nga manginubir kami. So how do you overcome? Trust in the Lord with all of your heart and lean not on your own understanding. Kita niyo na? Kaya do not rationalize God with your understanding. Just trust in the Lord. Trusting is not figuring out kung paano matrabaho ang Ginoo. Just believe in the Lord with all your heart. Matulog na sa likod. Ayan na. Now, your faith is tested. Libre naman na makita, libre lang din ang uriyaw. Ay, ka-drum din. Okay. Kapamati pa kita. Amen. Kaya sa faith niyo. Okay, number 3. So that's number 1. We live by faith. Number 2, Jesus looked for faith. He requires faith. Ay hindi siya kayo trabaho sa inyong kabuhay kung wala kang pagtuo. Next, Jesus commended great faith. Ang Ginoo nato nagadayaw sa pagtuo. Kung may pagtuo kita, I think move forward ka mo siguro. Kinalaman niyo mag-move forward ka, so bigyan nag-sunod doon. Ano nyo na, kay ang inatuhan ka nato sa camping, tapos pa nato camping na tapos. Hallelujah! Amen! Amen. Since ko lang, di na ko magagawa ni. Matthew 8:5-13. Okay, Matthew chapter 5, verse 13. Okay, Jesus, Jesus is pleased with people with great faith. Ang Diyos na kinalaman nyo kay Ginoo, nalipay niya sa tao with ako pagtuo. Amen? Why Ginoo ka nalipay kung gamay pagtuo mo? Why siya nalipay kung gamay pagtuo? Nalipay siya kung dako-dako pagtuo mo. Why ka move kahit ano ka matabo sa problema mo, sa kabuhi mo? Why ka move? When Jesus entered Capernaum, a centurion came and asked him for help. Lord, he said, my servant lies at home paralyzed, suffering terribly. Jesus said to him, shall I come and heal him? The centurion replied, Lord, I do not deserve to have you not under my roof, but just say the word, and my servant will be healed. Yung palang word. Mga nag-complex ako ng Pinaglako din mo siguro. Matiyaw na matiyan. Okay. Kaya yan, Lord, hindi kami lang magkadto sa balay. Ang iyang anak na paralisado. So, ang ginawa na gambar sa mga magkadto sa inyo balay.
malayo siya. Sabi mo kaya namin ang bawat kaya sa Ginoo, when Jesus heard that, pagkaya sa Ginoo sa niya, he was amazed na pinalagid siya, kaya bangod sa nakita niya, truly I tell you, I am not found anyone who is exact ito. Niya naglibot ko sa Israel. Wala ko ang kita sa tao, madako-dako pag tuo. Na hindi kinanglan, na makadto ko sa ilabalay para ng tuo. Right? O magayo, magpapakto sa malayo. Just the word. Right? Importante, nakita sa nato ng Ginoo na ang isang tao na may dako nga pagtuo, hindi kinanglan sa makita yan ang sitwasyon. All it needing is the word. Kinanglangan niya ng kapatiyan ng tulong, walang tulong tuwa niya that God will heal. Ang akong din nga kuhaan, bala niyo ako hindi kami natakot kagaan sa importansya at hilig pala napuntanan. Ang plano siya niya, pero pakampig kayo ng mga natin. So yun kami nga kung nakambat. Ano na, sige lang. Okay, so sa niya, I have not found anyone in Israel. Ang Ginoo galibot sa bilog ng Israel eh. Kasi niya wala ako nakakita sa tao na nagambal sa ako niya hindi ka na kinanglan magkakong kamot mo, hindi ka na lang magkakong sa balay. Kaya magpakita sa dalag ko milagro, tulong lang sa mapati ko na mo, masulba ang problema ko. Amen. You know, sometimes sa akin yung apuhi, may mga sitwasyon na kunara ka sa bugay-bugay ng problema, parang gusto mo maparang ang heaven mo bukas, di ba? Or gusto mo may mga milagro katabot sa iyo balay, but you know what? Wala yung katabot sa akin pag-ulit. Ang ginahatag sa Ginoo sa inyo, tulong. And when you believe this word is enough, yung hindi ka nang lagi pagi ka sa inyong life na pag dako-dakong problema mo, pag gusto mong Ginoo, mag-ampat ka langit. Magbukas ng heaven, tapos ang iyak ang siga, naggato sa ito, tapos ang iwak, tapos ang tingog dyan, di ba? Mag-Ginoo, it's not. Hindi matabo eh. Ang mabatian mo, tulong yan. Amen. Ang tao mo may dapat na pagtuo, ang word lang enough na para namang tulo siya. Hindi mo ginanglan ang dalag ko, mamilagro mapunta. Sa inyo pabor para masulba mga problema mo. So magkasiling ka, a person who has great faith, your word, Lord, is enough. Tulong mo lang enough na makatulong ko ng problema ko masulba. Ano ang sitwasyon ko sa kabudayan ko, masarangan ko ito bangon sa pulo mo na binasindigan ko. So great faith, ang pagtulong ako, ang pagtulong sa pulong sa Ginoo. Wala sa special na hitabo na sitwasyon na parang magsiling ka, nag-tayog, nag-bilag, nag-dabuog. And this is the word of God, so I have to believe it. No, you don't have to. All I need is your word. And your word says, Lord, Jesus cares for me. That's enough. Come to me, all of you are weary and burdened, I will give you rest. That's enough for me. He cares for me, He loves me, and then He will keep me safe in His hand. Uyakan niyo po siya kamo, hindi ako pagbuyan. That's enough for me. Amen. That's great faith. And according to the word of God, God is amazed. Ang Diyos na ito, nagkaka-amaze sa tao na ibato. You don't need to see God. Natani, kung may problema, natani ka na-appear sa digdig, na grabe, na ginang problema mo ba na? Para ma-short ka maragit sa, di ba? Pero wala eh. Hindi eh. Ay, yun ang ginapalitan na kung mag-double mo. Word is enough for you. Kulang ng balay enough sa aton. Amen. Most of the time, hindi kayo makita ang extraordinary yung mga bagay. Just word. So, he is confident that the word is enough. The word of God is enough. So today, every time makapatid ka sa wali, that is the word of God. That's enough for me. I will hold on to that. Uyakan ko ng pulong sa Ginoo. I will continue my life as a Christian to bangon ng mga problema because I believe ang mga promises na iyong word enough na magpapangkong sa akon at magatubang sa tanan ng kabudlayan sa akon niya kabuli. This is enough for me. That is great faith. Dako nga pagtuon. Kagang Diyos na kalipay. Remember, you don't have to see God in order to believe God. Siling ni Jesus Christ, siling sa mga disipulo ni Jesus Christ kay Thomas. Si Jesus Christ nagpakita sa kanang disipulo. Karon si Thomas wala dito. Diba? Sa nagabong si Thomas, karang mga disipulo ni Kristo, siling nila nakita na ang Jesus. Na-resurrect sa nabanaw sa kamatayon. Siling karon ni Thomas, siling niya kung hindi ko mauyatan si Jesus, hindi ko siya makita, hindi ko magtuon. Dalang praktikal ko kasi kahawin.
Yun ang mga atheist. Ibali ang mga tao man hindi magtong sa Diyos, tugtog, wala, may makita na maguyakan sa ilang makamot na mahika. Inang tangible na pwede mo sandigan. Kapag naparuhan na required na sa faith, una, invisible ang Ginoo, hindi mo siya makita. No one has seen God. Wala may nakakita sa Ginoo. Ikadua, mga bagay na ginapromise sa Ginoo spiritual. Tama siya? Ikatatlo, kabalo ka mo ang Diyos na requires ng faith. Kay bangon ang tao, umpisa na kasala, na si parar sa Ginoo, ang senses niya, ang unang ginasaligan niya. Ang Ginoo, gina-require niya that you function spiritually by believing His Word. Nag-hindi sa mga senses. Ang tao, nag-function na makasala, nag-function sa iya na makita, sa iya makadugan. Kag magbudlay sa iya, magpati sa bagay na hindi niya makita, ay nabunga sa sala. Kaya nagkakabuhi ka sa senses. Ang Ginoo gusto yung paglakaton ikaw sa spiritual na pagkabuhi. Pag paglakaton sa spiritual na pagkabuhi, you have to go beyond sa senses mo, sa 5 senses mo. That is why yung nagulaya ka magtungo sa Diyos na hindi makita sa milagro sa heaven niya, bangod kay hindi na-perceive sa aton ng mga senses. But yet, ang gina-required sa Ginoo is more than your senses can perceive. Labaw sa na-perceive sa iyong mga senses. Ay muna ginapangita sa Ginoo. And the only way to connect with that is through faith. Pagtulak sa mga Diyos. And you have to get out from that senses. Ay, yung hindi ko po tagaan sa Diyos ang kuwaka, hindi ko yung fakti nga tulad yung mga supplier siya. Well, you're not functioning by faith. Sige ni Thomas, kinanglan una ko siya makita at may kapalit ng mapati ko. That is walking by sight. Walking by sight, uyatan ko na ang makita. Faith, I have to believe first in order to see it. Amen. Kinanglan makita ko ng Diyos sa kakasatuhan. ATS, Thomas faith. Ari ang Christian faith. Makuha ko sa Diyos, kag saka mo siya makita. Amen. Makuha ko sa Diyos, kag saka makita mong milagro. Matuwa ko sa Diyos kag saka makita mo magmuya ka ng sabak sa iyong problema. Hindi ka magto sa Diyos, sabto niya na problema. Kung sa tagaan nyo ka na kwarta, kung ikapat mo ng kwarta mo, yakan mo ng sabak sa problema, o maayon ako, saka kumato sa iya. Very wrong. That is not the way of God. Ang pamahagi sa Diyos, you have to believe God. Hindi mo una matatugan, hindi mo makita sa iyong mata, hindi mo perceive sa iyong mga feelings. You believe God even though you cannot see God. That's why sila niya kay Thomas, nagpakita sa kay Thomas, sa nakita ni Thomas siya, ginikap niya, Thomas, panawa, kagikapa ko, gintandog niya si Jesus, gintanaw niya nila si Jesus, sila niya, it is really you, Lord, my Lord and my God. Sila ni Thomas, sila ni Jesus kay Thomas, karon nagatuo na bala kayo nakita mo ko? Kita yun na? Ang muli kinalaman sa mga tao na paglakaton sa Lord, sila ni utahan ng mga tao na wala nakakita, pero nagatuo. Amen. You are blessed because you have not seen God, yet you believe. You are blessed because you have not seen eternal life. Can you touch eternal life? Wala. That's why, mag-good-life na pabatong sa tao sa eternal life, o inyo, wala eternal. No, di won't. Mas matipong sila dito sa concert kaysa sa taga-amit eternal life o baka tunder sa fellowship, walihan sa pulong sa Ginoo, ang pulong sa kabuhi, wala katapusan. They cannot touch that. Mayo pa lang palinyahon mo to sa initan tagaan bugas kag suporta. They will receive that. Malinyan na sila, tagaan nila oras na. Because they can touch it, they can see it. Pero isip tagaan mo kami pulong, kag ginambal mo eternal life, ginambal mo heaven. Where is heaven? Na matandugan ko. Tagay ko kahit titik lang sa ni kristal sa heaven para masiling ko tangible siya, kag konkreto siya na may heaven talaga. Iwala eh. The only thing that God promised to you is faith. Bulag na tao na wala nakikita sa langit pero gatuo. Bulag na tao na nagatuo sa eternal life kahit di ko muyatan kag makita. Do you believe that you have eternal life? Wala ka sa marka sa eternal life. Ay, why na tas ng sidula sa eternal life? Why na tas certificate sa eternal life? The only thing that gives us confidence that we have eternal life is what? Faith. So when they ask, tagay ko sa ebidensya, talaga wala ka matag ebidensya. Ay, tagay yung ebidensya sa Mars. Picture. O, di ba? Wala eh. The only thing that connects you to eternal faith is your faith.
So kung maganda ari faith ko, ang ebidensya is the evidence of things that I hope for. Mabudlay ni mga tao ng nagapanglakapon sa unod. Pag sa makita lang nila, hindi ko dahil matandugan, hindi ko naman sigurado, hindi ko dahil yan. Diba? You're walking not by faith, but by sight, by your senses. So, mapili ka sa ginagawa sa Ginoo. Amen? Amen. Okay, so Jesus is really taking pleasure sa mga tao nga nagatuo kay hindi siya makita. Bulahan ang mga tao nga nagatuo kay way nakita. Ay mo kasi nung ginabala ni Jesus kita na kaya mga disipulo na makita yan na Jesus eh. Kita yung wala eh. Amen? Nakita nila si Jesus nag-resurrect. Nakita nila si Jesus. Nakita na makita buhay ipat na patay. Naging buhay ni Jesus. Wala. Sino nakakita sila? But we are more blessed than the disciples because we have not seen it. Not any single ginimo nga milagro ni Jesus. Yet we believe. Kung sila ay hansubong sa itong na panahon, do you think mabilib sila kahit wala nila makita? Right? But we believe. Amen? That's why you're blessed. Napotes niyo si Jesus Christ, sa napatay sila sa cross, why sila nagkadto pag nag-resurrect sila sa cross? Sa napatiyan niya nga nagamasaking sila sa cross, why sila nagkadto nga kaya yung manayuhunto? Abi niya nang inimo, yung delay ang time. Hasta mapatay sila sa cross sa kasa nagkadto. Di ba na, anong ino, may panahon nga sitwasyon na tanikadto ka ng Lord. Pagkabot ni Jesus, nag-ibig na si, sino na upod nila sa cross? Si Mary. Ibig na sila. Di patay na sa makita nila ang mga bayo nila sa cross nila niya. Amunin na tabog siya si Jesus. Nag-ibig si Jesus. The longest verse in the Bible, Jesus wept. Si Jesus nag-ibig. Tandog sa sandalatyagon. That's why sila niya, hindi ka mo mag-isip kay Jesus na wala siya katandog sa mga problema niyo, mga gagmay. Kahit kung nagkakaproblema ka, nakatandugan si Jesus. Do you believe in that? I believe in that. Bawag kay kapati ko, hindi ko magbihang kay Jesus. Amen? Because I believe that Jesus is touched sa aton yung mga problema, nakatandog siya. Malaan niya na sobrangan ng kabudlay sa pagkabuy. Malaan niya na tandog na siya. That's why pagkabot niya, tukita siya sa mas patay na, nakita yung mga utod nila sa mas patay na, nabibig siya. Tapos sabi niya kung nanuhin ang ba niya, Jesus, di ba? So samay ko sa mga nabasa, yung way na nagkap to Jesus, samtang buhay pa siya ang buhay. You know what? Kaya mas greater ang miracle na himuon niya sa pag-ayo kay Lazarus, di ba? Kumparar mo sa pag-ayo, mabuhay pa sa Lazarus, kag sa pagbuhay isang patay, kung patay na si Lazarus. Sa Ginoo, walang sang delay ko ng Diyos magsabat sa problema. Amen? Hindi delay. Patay na Lord, anhin mo pa ang damo kung patay na ang kabayo. Ano mo pa na Lord, tapos na. Ano ang problema mo ba na? Just believe in the Lord, continue. Kaya wala di ka natabo, wala di ka panudutan sa Ginoo. Do you think may problema na nag-abot sa atin na life? Na wala ginurutan? Wala problema na nakalusot sa mata sa Ginoo. So para nang bago daw, gaway ko niya, dumatsa ko na nagliwas niya sa Ginoo, yung manupis, nag-abot ko sa, nga nagagawin damo, bigay ka nag-abot sa akong kaboy. Some people like that. Gamutan mo mga problema. That's why tulahan ka mo nga, kung naisip ka, kinakalala ang problema kasi mo, I believe me, damdam, problema na mas malala sa problema mo. But they are still happy. They can still believe God. Nagatungo sila sa Ginoo. So be encouraged ka, brother. Be encouraged ka, sister. Kaya may tungo ng mga tao na despite ang problema nila, labaw pa sa mga problema ang ginagyan mo sa kabuhay mo. Right? Wala sila kaisip ng Diyos delay. Wala sila kaisip ng deny na sila kung refuse sila sa Ginoo. They keep on believing God. So, napadayon sila sa pagtuo sa Ginoo. Okay? So, yun, si Jesus, nagakalipay. Kung ikaw, nagatuo siya kahit hindi mo siya makita ako nabatsyagon. Remember, ang relasyon sa Ginoo, wala na base sa balatsyagon. Kahit ang worship mo ay na-base sa balatsyagon, naka-base niya sa faith, na batong sa Ginoo, bakit si Jesus maluluyot, walang halad niya sa cross. No, ang imong ng mga pagsimba kapag dayaw, pagpasalamat mo nakabatong sa Ginoo. Okay, matapos na po kay ako na mag-isa mo ko sa 11:13. Effects and results of doubts. Anong resulta ng doubts ka? Effects of doubts. Number 1, without faith, it is impossible to please God. Talaga, kung nag-doubt ka, wala bigyan, hindi mo makalipay ang Ginoo. That's why kakalipay ang Ginoo, nga, alam mo rin ang baso ni Ban, nakapintas ang Diyos.
kinanglan hindi niya magsulay sa kalayo. Sulayon mo ang mga anong bagyo sa kabuhi ng tanan ng kabudlayan, mapakita mo lang na nagatumo ka sa iya. Namiyan sa mga budlayan ka, ron ka. Nabatsagan niya mga budlayan ka, gusto niya lang makita na nagatumo ka. Kahit kung nagatumo ka, may nahimo sa nadako na bagay sa inyong kabuhi. Amen? Pagluwasin na, sa pagsulay mo sa problema kahit nabudlayan ka, kung mapatay ka, may langit sa linaman sa imo. Wala sa pinagdi sa nagatuo sa Ginoo. Amen! So without faith talaga, hindi ka makakalapit sa Ginoo, hindi makakagawa sa relasyon sa Ginoo. Next, Romans 14:23, whoever has doubts in everything, in whatever he does, is sinning and is condemned. That is, hindi na naman, Jeff, next, effects and results of doubts. Number 3 na, no? So, kung tanan na bagay gini mo hindi according sa pagtuo, sa nakasala ka. According sa Romans 14:23, everything that we do must be done in faith. Tanan may mo, kinanglan mo man sa pagtuo. Tanan gini, gaserve ka, kinanglan gabilig ka, ang imo serbisyo, binabaton sa Ginoo. Ga-worship ka, kinanglan ga-worship ka, ang imo pagsimba sa Ginoo, binabaton niya. Nag-servisyo ka sa panimalay mo, ginatatakay mo panimalay, tatapang panimalay mo sa pagtuo, na ginatatak mo sila out of love, ang Diyos nakakita sila, believe, and God will be blessed. No, ang Diyos malipay sila sa inyo. Ara na, Jet, wala ka? Wala. May umatay? Ara? Effects and results of doubts, wala. Okay, okay, so James chapter 1 verse 6 to 8. Okay, tanong na ito ng James chapter 1 verse 6 to 8. Okay, James nagkasiling. Okay, but he must ask and pray without any doubts, for the one who doubts is like a wave of the sea that is driven and tossed by the wind. Such a person should not expect to receive anything from the Lord. He is a double-minded man, unstable in all undertakes. Ano ba lang basa ko sa Ginoo? Ang tao ko na wala sa pagtuo, pag nagaduwa-duwa, doon pa ngay sa balog na ginakabalik-balik, balik sa ano, sa ngangin. Pakadto, pakari. Kasi niya, ang tao makangay sina, wala sa may mabato na sa Ginoo. And then sila niya, he is a double-minded man, dubli ang iya panguna, and unstable in all he does. Maganda ka na niya stable, talang mo madraw, gaduwa-duwa ka. Matago, pero mabalik pala yan eh. Diba? Mga kuyong ko sa Ginoo, ayun yung pero ayun niya yan. Yun ang tao, unstable. Mas ko sa Ginoo, mga laga ko siya, ma-faithful ko hindi. Ano yan? Kung ma-faithful ko, madato ko di man balang eternal life. This person cannot receive anything from God. It means when you settle your mind on the Word, believe that whatever He says, He meant it. Kapunta lagi ng balya, mabato mo eternal life. So kung nangamuyo ko sa iya, o ginlansan ko ang imong paminsaron sa isa ka promises, patili kag hindi magbaylo-baylo ang imong paminsaron, agud mangin mabakod ang tanan mo nga ginaobra. Right? Okay? So yun ang ginapangayot sa Ginoo. That is the effect of your effect of doubts. Kaya isang epekto sa doubts niya, if you doubt in every aspects of your spiritual life, ang Kristohanong magiging kaangay sa balod ni unstable. Kung ipon sa piyak balay, kung mariyan, hindi na pagsimbaw, ay napunod sa simba ka ng simbra, na may nagkakahuman ang problema mo sa imong kabuhi, ang nagkasulbar, ayaw ginugiyong ka sa hangin, as hindi na lang. Diba? Tapos na nagkakto ka naman mo, itong mugin ang balat, mali, ganyan ka magpakatakod ka. Kaya ang Diyos na nasabat sa problema, hindi ka mag-give, ay, sige. O, diba? Kung nandong itong sa imusang hangin, ganun ka, balik-balik, wala ka stability. Kung ang problema mo nag-dictate sa imo na mag-give up ka, mag-give up ka. Kung ang kalatsyaga mo nagambaga, parang wala Diyos, nag-give up ka. Pero naman, nagdapang mo karta, na nagambala na ng sitwasyon mo, dapang karta may Diyos na naman. It means this person who really doubts, ano man ang sitwasyon siya kabuhay, kung angay na sa balod, balik-balik, wala sa kapahuyan, wala stability, ang iyang kabuhay bilang Kristohanon. Ang tao na natuon na
select, ang Diyos will provide. I-provide niya kaya believing that He is faithful God, that He is loving, He is merciful, that He cares for me. May problema ko, may kwarta ko kag wala, nahirti ko kag hindi, mga lagad ako sa kanilang balakas sa akon. Hindi ka pwede tayo doon, hindi ang balakas sa mga utod. Ay, may problema ka lang natutong mo ng simbahan. No, wala ka kahulag. Hindi ka mahuyong sa hangin sa pagduduwag. Damo ka sa wind of doubts. Right? I-convince ka. Ay, sige yung mga yung people na ito, may convince ka sa mga biyan nila na masimba ka nila. Ito sa buwan, masadya dito sa buwan, di ba? Lagaw kita yan. Sometimes sa concert, ba? Kadamong sa mga gabi na, galakat pa ang mga tumatanong. No? Sa may ka lang, hindi kasi tama sa minikanan nila. Di ba? Kaya kung mag-isip siya kawatanay, makatpo ko sa Bible study, ang mga nanay, kasi na. Di ba? Pero kung concert, kaya man ilang nalagyan. Stable ang faith mo. Hindi ka na butukan sa concert, matin ka sa Ginoo. Amen! Stable siya. Ganon ang tao. Hindi ka mahuyong sa hangin, sa kahit anong hangin. Spiritually. Bangod kay ang imong pagtuon nakalansang sa pulong sa Diyos. The Word of God is hindered by and limited by doubts. Sa Jesus na kanto sa lugar niya, mga ayaw siya. Kami mo ng mga tabo, nakita sa anak na ni Mary, ni Joseph. So, huwag ka ron, mag-ayos na mga tao, hindi nagtuong tao sa iya, kaya ba nila, kita ko ni Jesus gampang sa pagbalay, powerful na, they cannot believe Jesus Christ because they are so familiar with Christ. Pagbala nila, anak na ni Joseph. Sa ladaswan ba ni Jesus, wala sang propeta sa iyang paguling ng lugar. Wala sa nagtuong sa iya. And ang wedding ka ng lugar, wala may nahimo mamilagrong Ginoo sa ila. Bangod kay wala sila sa pagtuon. And yet, kung si Jesus magkadto sa bisan nga lugar, dalag ko mamilagrong ni Jesus. Why? People believe Him. Pero pag-abot sa iya nga lugar, hindi magtulungo ang tao sa iya nga, si Les malang na. Ilihans ko nilex na ayaw ko. O, di ba? Ilihan ko nilex, di ba? Yun ang mapresi sa akin, tapos na ayaw ko. You know, di ka nag-believe because they know you. Ganun ang Panginoon. So, ang ilang unbelief nag-hinder na mag-work ang Ginoo. And yet, sa Ginoo, wala sa imposible kasi niya kung gatuo pa, nothing is impossible with God. The word nothing means, wala na option. If you believe God, nothing is impossible. Ikwarta, nothing. Wala nothing yung balay, healing, nothing. Bugla yung sitwasyon, nothing. Patindog sa nothing. Matubak ko na yung mga sitwasyon sa akong bugla na siya, nga doon hindi ko masarangan. Kung tanong ko lang kabuti, hindi masarangan problema nga nothing. Wala sabi mo nothing. If you believe nothing shall be possible unto you. Magandang natin, hindi ba lang ang milagro sa healing, hindi ba lang na-squatta. This is about kahit ang mga problema sa mga kabuhay na tubangan mo, maging masarangan mo, kag ma-overcome ka, masarangan mo, tubangan, kag maging madinalagol ka, kag makapadayon ka, kay nagatuloy ka sa Diyos na nag-auyat sa mga kabuhay. Nothing shall be possible after you. Mark 40 verse 12, 4:40, Jesus said to His disciples, "No, why are you afraid?" Actually, kung siya mo, para sila sa dagat, di ba? Di ba mangkot sila sa Ginoo nga ang hinadlokan ko. Usually, kung may problema, number one nga nag-abot sa aton, nga balitsagon, nahadlok. Pag nahadlok na kita, paralyzed na natin na faith. Hindi ka naka-faith of other things. Pero wag ka lang sakit kita, kung unahan dyan sa kadlok, hindi ka nakatuwa sa Diyos. Kaya kung ano nung hindi pa ko, paano man ano ni cancer? O diba? Tanan nga mga thoughts ang kadlok nag-abot sa imo. O, ang kahadlok nagapatay sa iyong pagtuo, hindi pwede mag-upod ang kahadlok pagkapagtuo. Pag ang kahadlok yara, ang pagtuo, wala exist. Pero pag pagtuo yara, ang kahadlok nag-disappear sa iyong kabuhi. Those are the things that can hinder God. Ang faith mo, wala bunga, kung wala ikaw gatuo sa Ginoo, kung may nagapagduwa-duwa. Okay, dasigon ko siya kay Balanggo, time na natin. What should we do with our faith? Number one, you cannot have faith without God. Ang pagtuwalik sa Diyos, you cannot produce your own faith. Hindi ka bakal sa tiyagig.
Okay? Hindi ka ni makabuo sa imong faith. Faith, Bible faith without God. According to the Word of God, faith comes by hearing and hearing by the Word of God. So biblical faith comes from hearing the Word of God. Amen. So kung ang tao ko sa sa babaylan, hindi may pagturo sa isang babaylan. Diba? Pero sa gato sa Diyos. Ay, kung ang tao ko sa mga tumao, hindi may pagturo sa tumao. That is kind of faith. But then, he doesn't have faith from the Bible. Right? So, Bible faith comes from the Word of God. Mabatong mo lang pagtuo mo nga pagtuong gina-require sa Ginoo kung nagikan sa pulong sa Diyos. Sa Diyos mismo. And according to the Word of God, ang pagtuong gikan sa Diyos is a gift from God. Regalo yun sa Ginoo. So, you cannot produce it. It is not a strong feelings nga ginambal naton hugot-hugot. Diba? Basta natuwa ka ng hugot. That's why I cannot understand na kanina sa gamay ko, anong hugot? Inong ba't siya kung pati ka? That is not faith. Faith is really, you believe in what He says in His Word. Yun faith. So, it comes from God, it is given by God, and it comes through His Word. It is a gift, it will come to you if you listen to the Word of God. Nag-faith ka na, nagatubo. Okay, anong imo sa faith mo? Number 1, live with it. Amen. Ano imo sa faith mo? Ikabuhi mong imo pagtuo. Kung siningon, matulog ka, bugtawan mo, trabaho ka, pag-skwila mo, ano man ang imo mo, live with your faith. Doctrinal faith meaning you live that there is God. Nagkakabuhi ka kay Diyos. Faith means, ginakabuhi mo siya kung ang gatuba ka sa problema, ginagamit mo faith. That is living with faith. Number 2, you have to grow in faith. Okay, yun sa increase your faith. Paano na-increase yung faith? Pastor, gamay pa to, kudo ay pugawa pa to. Some people can believe in salvation, but they cannot believe in healing. Some people can believe in healing, but they cannot believe in finances. So, mag-grow, mag-increase ang faith mo. So, the more you believe, the more you listen to the Word of God, the more ka nag-increase mo ng iyong faith, kag naganapa ng iyong faith. So, it means, matubo ka sa pagtuod, the more you listen to the Word of God. Kung gusto mag-grow ka sa faith sa healing, basa ka sa pulong sa Ginoo at pamatin ka sa pulong sa Ginoo about sa mga pulong yan na nungod sa pagayo. Your faith in healing will increase. Kung gusto mo to sa Ginoo mag-increase in your faith about finances, basa ka sa supply sa Ginoo. Basa ka sa pulong yan. It will strengthen your faith about the supply of God, ang provision sa Ginoo. Kung gusto mo magdako ka mag-increase sa pagtuo mo sa protection sa Ginoo, kahit ano ginobra mo, baga pangalagay kasi mo trabaho ka, and then you wanted to secure your faith na nagapati ikaw ng Diyos, nagabantay sa imo, baksa ka sa mga pulong niya, mga pangako niya, na ginabantayan niya ka. You know, may verse sa Bible na magatulog ako sa may pagidait, bago ng Diyos nagabantay sa akon. So, you have to put that in your mind and in your heart and believe that you have to listen to that. Paano ka makangkon ng Diyos nagabantay sa imo kung nagkabalakaw sa imo kung hindi ka bati sa pulo ng Diyos talaga nagkabalakaw sa imo. So you will increase in faith as you hear the word of God, as you listen to the word of God. Increase your faith. Amen? Basahin lang ng verses sa rada. And then, ano yung mo sa faith mo? You have to practice your faith. Amen? Do you practice your faith? Doctrinal faith, you practice, there is God. So kung may Diyos, hindi ka mag-imong sala. Makita ka sa tao, kag wala, magkahadlok ka, magkabuhi. Amen. That is your faith in God. That there is really God is watching you. Right? Nagkakadlok ka ng impyerno. So you believe. Okay? So practice your faith. Another, practice your faith. Pag kulang ka, hindi ka din magdalagan sa Bombay. Right? Practice your faith. God, I believe you, you will supply. Pray ka din na yun. In that way, gina-practice mong imong faith that He is the supplier. Amen! Iba naman yung may kwarta ka sa bangko, kulang ko yung kwarta. Di ba, withdraw. So, hindi mo practice ang faith mo. Right? But you know, the more you practice your faith, the more you will grow in faith. Ano ba hindi mag-grow sa faith, yung wala nilang gina-practice ang faith? Ang faith ba muscles? Nga, the more gina-exercise mo, the more siya nag-strong. So, the more you face the problem, pag wala problema, hindi ka magpaskog sa perseverance, sabi nyo. Paano ka magpaskog sa muscles kung di pagtubangon ng weight?
Paano mo basto kang imong spiritual life nga tuba ko ng mga problema? Kung hindi, ang spiritual muscles mo nga mag-persevere ka na itong perseverance, mag-endurance, nga kahit anong pagtilaw, wala ka nagabatyag sa mga problema, kabudlayan, mga persecution sa palibot, kabudlayan, wala mo ginaintindi nga nabutong ka nga sa bigod mo kabuhi. Nagakwat ka ng isang weight na na for how many years kag nagtuo ka sa Ginoo, naka-develop ka sa spiritual muscles. Ang iba, ang gamay na nakwat, daw para sa Pastor May, magbubuga ka sa nilinabahan, wala gagwa tubig nga, wala ka sa muscles, yun. Naway mo din practice ang iyong mga faith, nga kahit ano ka problema, gato ko gagapit ka sa Ginoo, nabyan ko na ni. Kahit manapuwasan ko ni mo, balang you have spiritual muscles, amen? Tanawan niyo mo, wala spiritual muscles, kaya wala nila gina-practice at every time there is problem, dalagan ka sa Ginoo, gilayon ako, tang problema mo, yatag sa yakas, so your tears in. Amen? So practice your faith, kahit may problema sa palimalayan, serve God. Kahit may problema, pray to God. Kahit may problema, attend the church, worship God. Yung spiritual muscles naka-develop kasi na. Naman ba ko na, kahit ginagyan ko na naka-develop ko sa muscles. So mabaka, duway mo na ginabatya ko, kahit may muscles ko mo, ginakwat ko, mabugat para sa inyo, mamagan para sa akon. Kasi, ang mabagat sa iya, mabugat sa na na-develop yung spiritual muscles, yung perseverance, yung endurance siya. Ang iyang commitment na-develop. Paano yun na-develop? Hindi na ma-develop kung may problema na nagagi sa kabuhayan na. Hindi na matawag commitment, kung hindi na matawag yung faithfulness, kung wala problema. Amen. Hindi na matawag kung wala difficulties in one life. That's why sige, testingan kagid ang imong mga pagtuo. Testingan sa problema. So, problem comes because of your faith. Ay, kami, wala lang ako nagtuo. But it will come because your faith is your treasure. Amunin mo makaluwasan. Amunin connection mo, linya mo sa Ginoo. Amen! Hindi pagtugunting kaaway ang gubuon yung faith mo. Amen! So, practice your faith. Do you practice your faith? Yesterday you believed in 100 pesos. Tomorrow believe in 500 pesos. Next believe in 1,000. Believe God in 10,000. Amen. Yesterday you believe God in headache. Tomorrow believe God in fever. Then tomorrow believe God in rheumatism. Di ba? Grow in faith. I-practice ni na amat ang imong pagtuo. Hindi tanan nga oras, di ba? Nagadepende ka, believe, pray. Hindi gilayon nga, submit ka din sa kunano, di ba? Gusto ginareview kita sa namo kay Danda, pagbabatsyag ka dayon na dalagan sa kunano nga bagay. Hindi mo na ma-practice ang mga faith, hindi ka na hindi pray. Amo na kung bisang problema sa modern times. Dito sa ila, why sila ibang dalaganan? Ang mga doktor nila siguro mga hampol-hampol. Ay, that's why damo ko dalagan kay Jesus. Kaya wala masyado sa medisina. Today, daming medisina. So, anong dalagan dayon? Medisina dayon. Hindi ka naka-practice ang faith. That's why practice ang faith. Kung hindi ka maka-practice ang faith, Lord, supply my needs. Dalaga ka din sa sa Mumbai, sa Mari mo, pangutang. O sa lending, di ba? Dito na din ka, naka-practice ang faith. So, wala tayo ng miracle, nag-abort na talagang Diyos ginagin mo. Amen. Di ba? Do you think kung wala itong dagat naging tubang ito, may tumako ng Ginoo na dagat? Siyempre wala man eh. That's why the core milagro, may dagat na tumakon. May maya nga lang sa Ginoo. So kung wala ka dagat, paano makita ang dako ng milagro sa Ginoo na tumakon yung dagat sa imong kabuhi? Amen mga anak sa Ginoo. So yun, practice your faith. So balanguton mo, brother, practice your faith. Di mo na i-practice, pero pangita na ka mo ha? Bala niyo magkakwat ka pala sa weightlifting. Kung mo progressive, sa nagamay nga weight, hindi ka din magkakwat na isang buka. Akwat ka nagagmay. So yung practice niyo yung faith. Instead niya mag-ibig ka. Kung mag-ibig ka, way man masilbar problema. Kung mag-abusar ka, way magyako problema. Masilbar. Kung magrinaway ka, madugangan problema. Magbubak pa TV mo. Magbubak pa imong mga pinggan, di ba? Nagdugang balaklon, dugang ang problema mo. Nabuklan ka pa, kinalaway ka mo. Pero kung magbilib ka sa ginunahon mo, di ba? That's why, seek ye first God. Ang seek ye first, hindi lang sa simba ka. May problema ka, unahan Ginoo yun. Amen. Believe God, trust God. Okay? And next, luwas ni practice mo yung faith, speak your faith. Amen. Yan ba ang pagtungo? Sinayin ni sa 1 Corinthians chapter 4 verse 13, nandun ko na rin.
It is written, I believe, therefore I have spoken. Number 3. Siniyab ng tuo ko, kapalo ka mo sa Apostles' Creed. I believe in God the Father. O, kantada na, di ba? And that is spoken faith. Ang pagtuo mo, ginambal mo, that is very, very strong declaration. Iyang mo pagtuo mo. You know what, kung may problema ka, di ba ginambal pagtuo mo? Ano naman kayo pagka, oh my God, we're supplying this. Di ba? Pag wala nagpagkakawala na, nag-ano ka, pero wala may nagabot na, man shall not live on bread alone. O, di ba? Mano mo mabatihan sa inyo kung wala ka pagkawang pero hindi lang mabuhay ang tao. Ginahambal mo ipagtuog ang kayong courage at imo nga kadipusoon. So speak your faith. Tanawan niyo niyo, ang unang kaluwasan mo, Romans chapter 10 verse 9 and 10, arigalit siya gano'n. If you declare with your mouth. Ang declaration is, anong tawagan nato na? Ilang tawag mo ba lang mga universe o ano? Manifesting. Hindi niya siya manifesting, it is biblical when you declare your faith. So kung magandal kaya, hindi niya manifesting, I don't know why ko ka, give up din sa tao ng manifesting na ginagawa nila. Kay, ang ginagawa niya is declaration of your faith. Ang Apostles' Creed is declaration of faith. Meaning ginapahayag pagto sa Diyos, anak sa Diyos, gapahayag sa pagto sa tatlo, sa Godhead, sa powers ng Diyos, sa kaluwasan. Ginapahayag mo tanan ang iyang agahom. That is believing. Kung nagtuo ka nga supplier siya, ginapahayag mo yung mga pagtuo. That is faith. No, sin is salvation. If you believe in your heart and confess with your mouth that Christ raised from the dead, you will be saved. Tanawan niyo pala, paano ka nalawas? With confessing your mouth. Nag-believe ang iyong heart. So when you believe in your heart and then confess with your mouth, it will not only work in salvation, it will work in every aspect of your life. Speak ka sa mga loving, di ba? No, I am a loving person. Sige, labi. Di ba maayo, magkumod ka, mapuno sa kaugot, o magambal ka, the Word of God says, I am a new creation in Christ. It will remind you that your old nature, masuplada, kung suplado, kung makigong, magpalaaway, wala na ang bago, ari na. Tama? Amen? Your mouth, ang bibig mo, para ginang sa pulong sa Diyos. It is created to glorify God and it is created to declare the Word of God. It is not manifesting. Manifesting is different. You focus on the universe and you said to the universe, give me money. That is manifesting. You command the heaven and you command the stars and the universe to give you what you want. This one is different. You're the confession with your mouth and you believe in your heart, you confess that Jesus Christ is Lord, Jesus Christ raised him from the dead, you will be saved. That is declaration of your faith. Next is the declaration of who you are in Christ. Who you are in Christ. You know, kung may problema, I am the Son of God. I am a Son of God. Anak ako sa Diyos, hindi ako pagbabayaan. God cares for me. Sini sa puno sa Ginoo, cast all your cares on Him and He cares for you. Amen. That is declaration of your faith. Declaration of your status. Okay, tanawan niya natin, aking ginawa niya, may basa mo. Jesus is Lord. Declare with your mouth, Jesus is Lord. Declare, Jesus is my Lord. And believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For it is with your heart, sa imong tagipuso na pagtuo, and you believe in justified. It is with your, everybody say, mouth. Ang heart mo matuo, ang mouth mo mahambal sa truth. Okay? This is not positive speaking. This is faith taken from the Word of God. It's different. Tanawan niyo kung ano gini mo ni Jesus, in fighting your enemy, you have to speak the Word of God. Matthew 4:4, Jesus answered. Wala yan na Jesus answered, it is written, man shall not live on bread alone. Ginsulay siya, anong ibato mo? Balon mo Word of God. Ginhagad ka sa friends mo sa, yung balon mo. Sabi niya, nabatihan kami ito ginagad siya na may inom-inom sila. Awin mo nung ginambal, hindi ang unahaw ko yung ginarian sa Diyos. You answered it with the Word of God. Kung may problema ka, balangin mo problem. Speak with your problem, speak to your problem. My God is greater than you, I am more than conquerors in Christ. See that? There's nothing wrong with that. That is really, because si Pablo nagambal ang status niya, I am dead in sin. Patay ako sa sala. I am crucified with Christ.
You see, when you face temptation, ang pala magalingan mo, I am crucified in Christ, I am a new creation now. Speak to yourself. Nga mabatiyan mo kamalingan, you will be reminded, you will be encouraged, and you will be aware. Maaaring ma-aware ka. You see that? Tanuhan niyo na ba? Jesus said, everybody say, Jesus said. Kita niyo yung permingin ng baliw, away from the Satan. Sabihin ka mo, away kay Satan. Speak your faith to Satan. Hambala Satanas. Amen. Gabakol ka mo kay Satanas? Ay, kung taga niya kadlok Satanas, palayo ka, in Jesus' name. You have to speak that to your mind. Kung sagam ba lang sadness, depression, halika din sa akin in Jesus' name. The joy of the Lord is my strength. Jesus is my joy. That's really powerful. Hambalangin mo kabaliman. From the time Jesus began to preach, repent. It is not, Matthew 4:17, chapter na siya. I think it is not. Kung ano siya. Okay. So, natandaan niyo na. Speak, diyon? Ang bakba, para sa pulong sa Ginoo, hindi para sa pumuyayang. Amen. Hindi para sa kumod. Hindi para sa reklamo. It is more powerful to speak the word of God than to complain. Amen! Kumod ka na kagreklamo sa mga wala may matabong sitwasyon mo, mas malala ang sitwasyon mo. Use your mouth to speak the truth and the powerful word of God. Amen! 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 So, confession of who you are in Christ, strengthen your faith, encourage and remind you, and make you aware, and Satan will stop putting doubts in your heart and mind. Si David, ang munang balya, Tanawan niyo ba lang ba, David, encourage siya. Sinabi niya, why are you downcast, O my soul? Diba? Discourage ka talaga. Kung down ka talaga, hope down in God. Maglaon ka. Bala ko pala, mag down ka. Ang bala ko mo. Amen! Just one of us tawas for me in my house. Niya kabuya, hindi ko malagad sa Ginoo, pero kami ang panimalay. Sino ginabala niya na? Mga tao. Niya kami ang panimalay. Balita ko eh. Kung nabalaw niya ka, hindi ako una kami sa Ginoo niya. Ibang desisyon ko yung tao na Ginoo. Amen! And then Romans 14:11 and then Philippians 11, every knee will bow and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. Your tongue is supposed to confess that Jesus is your Lord. Kag hindi nasagad kumod, kag reklamo, kag pamuyayaw, kag pangchismis. Amen! Ang bakbak nga na para mag-confess ang kamaturan sa pulong sa Ginoo. Amen, mga anak sa Ginoo. And then, last, use your faith as a shield to extinguish Satan's attack. Ephesians 6. Abay, sa pagalino. In addition to all this, take up the shield of... Ano ba ang pagtoo? Kami, anak sa Ginoo, ginatake ka ni Satanas kung di ka ba lumagamit sa faith mo bilang shield. Anong shield? Kami. No? Di ba nangga mo siya kung nabayon, kaya ka sana mapatay ka na sa buto, why ka na hindi. Gaan kami sa Ginoo, yung supply, ang Ginoo kabalakan na sa samon. Di ba? Itamin siya. Kung usulayon niya ka, gigamit ni Christ word that. Itamin ang iyong pagtoo. Amen! Gamitan yung pagtoo. How do you fight the evil one? Use your faith. Shield, itamin siya. Hindi sa pagbuyayawa, waway ka namin mo kasi tapos yung buyayawan mo siya. Mabal sa friend ka. Pag nagsagi ka, pinamumod ka, pinanakik, naging friend ka mga dawa, hindi mo siya kaway. Next, last, stand firm in faith because it will be tested. Aral niya ng bago sa mga. Diba? Tindog ka pa pag-uton. Kahit istingan ng pagtuon na. Damo na na-disqualified sa faith, ha? Damo na nagtalikod sa faith. Sige na, in the last days, many will turn away from faith. Damo na nagtalikod. Magtindog ka sa mabakod, kang batuan ng kaaway, para hindi ka ma-disqualify kung nagtalikod sa mga faith. Amen! Ang pagtuo, powerful ka tama. Kag nakumay mo sa kabuhi. Amuning nagkapyo, kag nagpabakod sa mga tumulo, nga nalampuwasan nila ang mga pagpilaw, kag nanginman din nalagon, kag nabaton nila ang ipangayop nila sa Ginoo. Hebrews 11, tanang sila, ginubra nila pagtuo sa Ginoo. Amen? So be strong in your faith. Let us all rise. Mga tindog ito talaga. Thank God, why no lang, napabilin kong bakod sa inyo pagtuo. Praise the Lord. Let us pray. Hallelujah. Do you believe in God? Amen. Do you believe in God? Amen. Nagatuo ka sa Diyos ang iyong problema. Katuo ka na ano ang sitwasyon mo sa buong
nakita sa Ginoo kag idil sa Ginoo kag ang Dios sulbaro niya na. Gato ka. Gato ka. Bala mo Ginoo ko mamangkot sa tao ngayon niya, do you believe in me? Way na ginalipigong, iyang balon niya ka, yes, I believe. Practice that in your mind. Practice that in your heart. Kag ihambal sa imong mabilig, yes, Lord, I believe. I believe. Sila niya, it is written, therefore I have spoken. Ang bago. Let us pray. Almighty God, now practice your faith. Whatever area or aspect of your life, kinanglanon mo miracle sa Ginoo. Kami kinanglanon miracle, ako personal kinanglanon ko miracle, sa simbahan kinanglanon na itong miracle, finances na ito kinanglanon na itong miracle. Now, whatever promises na ginatag sa Ginoo concerning sa specific na aspekto sa imong kabuhi, na ginatubang mo subong, speak the word of God. Iyambal mong promesa sa Ginoo. Believe in your heart. Igubana ang pangalang-alang ng citation kung kahuya ka hindi ka makabatong sa milagro sa Ginoo sa imong mga kabuhi. Amen. Do you believe in God? Yes. Let's pray. Almighty Father, in Jesus' name, Lord, nagapangamuyo kami sa inyong tinion, whatever the situation, specific, Ginoo, nga ginatubang sa katawhan mo, tagsa ka pamini, tagsa ka individual, mayari sa sininga tinion. Lord, tagdugang iya tagit po soon, Lord, could wake and faith. I pray that you will help that person na magpaskog ang iya pagtuo ka magkapiyot sa imo. Kag magtuo na Lord, masaranan mo imuon, kag hindi lang masaranan, willing ka na imuon sa iya. Lord, kay madamong mga tao, they believe that you can do this, that you're powerful. But we don't have enough faith to believe that you are willing to do this. May imuon mo ni para sa iya na nagkakabalaka ka. Lord, I pray right now, establish ang faith niya, truly, imo karakter, na ikaw nga Diyos maluluyon, kagakabalaka ka, kag willing ka, kung anong ginagyan niya nga problema, gakabalaka ka, kag ginatagaan mo ng tensyon, kag nakita mo na, kag handa ka, nasabto ni na Ginoo. Kung magapadayon kami, kag magapabilit sa pagkapyot, sa pagtuo sa pangako mo. Lord, kag sa ka-problema, may promises ikaw nga ginatag. Ang pulong mo, kumpleto sa promesa, sa mga promesa na ginatag mo para sa sitwasyon, sa tagsa ka sitwasyon sa mong kabuhi, kabudlayan man, temptation man, persecution man, budlay sa pamilya, relasyon, pagbago sa mga utod, sakit man namay, problema sa kwarta, Ginoo, or problema sa mga balatyago o temptation, Ginoo, may mga pangako ikaw pag sa siningat ninyo namay, I pray nga makatauhan mo, Ginoo God, magtindog, magpanindugan, kaya i-practice nila ang ilang pagtuo, Ginoo, kag Lord, panindugan nila yung na-faith, kag hindi sila matayog sang balud, sang hangin, sang sari-sari ng mga opinyon sang palibog nila, bana, asawa at biyan, utod, o kung ano man ang balatyago nila, o kung anong diktas ang sitwasyon nila, hindi sila Ginoo palit-paliron, kundiin paliron sa ila balatyagon, kundi paliron sa ila sitwasyon, kung kulang, kung sobra, kung bugana, kung may kwarta, kung may gana, kung wala. Ginoo ang ila pagtuo, magapabilin na may na mabakod, bangod kay na napasad sa pulong mo, kag wala ginahula, kag hindi matalibog, sa anuman klase sang hangin na naga-convince, o kung Ginoo nagapatalang sa amon para magduwa-duwa, kag mag-tipyog Ginoo God sa amon, Ginoo God nga pagtuo. Kabay pa may sining nga tinion, pabutang sa buhat, ang pagtuo, nagasiling mo pulo mamay, faith without action is dead. Ginoo ang pagtuo mapahayag sa tanan nga bahin sa among kabuhi, sa pag-aaguman sa among mga Ginoo kinaglanon finances, matuo kami sa imo. Ginoo, may imukon ikaw nga milagro sa sining nga camping, nagatuo kami sa imo may. Ginoo nga may milagro ikaw nga imuon sa problema sa panimalay, idag sa pagbago sa membro sa panimalay sa kaluwas man. In Jesus' name, Father, we believe in you that you have the power and you are willing na sabto ng problema nga na Ginoo. In Jesus' name, Father God, in Jesus' name, Ginoo, nagatuo mo kami, Ginoo, wala kahadlok papagduwa-duwa sa tagipusoon sa imo katawhan na nagalang-alang sa pagtuo sa pagpanindugan, Ginoo, nang hindi Ginoo God nga pagpakabuhi sa mo, Ginoo, in the name of Jesus.
Pag Lord nagapangamuyo kami, ay mo katawan, makapindog sa itugan nila, kag makasagang gamit ang pagtuon nila sa atake sa gaway, kag pagatistingan, kag tugutan sa medyo sa tanas, nga mag-aabot sila kabuhi, kag maghahatag sa mga problema, kag maghahatag sa pagtulayan, ang testingan ang ila nga pagtuo. Nagapangamuyo ko, nakutilawan mo ang mga pagtuo. Kaanay kay Pedro, na hindi kami ma-fail sa among nga faith. Makapabilin kami nga matutong kag matinumanon. In Jesus' name, at sa magasiling, Amen! Praise the Lord!